Huwag ka na magtago pa, Cora. Pasasan ba't mahanap din naman kita? Cora, nandyan na ako. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Huli ka! Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na magtago pa eh. Akala mo ba matatakasan mo ako? Sinasagad mo talagang pasensya ko eh. Ay, halika nga rito. Bitawan mo ako! Ano ba? Maawa ka naman sa akin! Wag! Wag! Pagod na ako sa pagpapahirap mo sa akin at pagadlang mo sa lahat ng plano ko. Wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang tao. Salot ka sa buhay ko! Dadalhin ko hanggang hukay kung ano man ang nalalaman ko. At ikaw, habang nabubuhay ka, konsensya mo mismo ang uusig sa'yo. Pansamantala lamang na magiging malaya ka sa mga kasalanan mo. Pero pasasaan bang lahat? Lahat, Miguel. Pagbabayaran mo sa tamang panahon. Tandaan mo yan. Wala ka na talagang pag-asang magbago. Kung may pinagsisisihan man ako sa mga nangyari, yun ay kung bakit hindi pa kita tinuluyan noon. Hindi ko alam na pati rehas sa kulungan ay kaya mo palang lusutan. Napakatindi mo. Lahat ng kasamaan sa mundo sinalo mo na. Napakagaling. Binggong-bingo ka na. At sa tingin ko, mauungusan mo na nga si Satanas. Baka nga ikaw pa ang sambahin niya. Oh, tumayo ka dyan. Matapang ka, di ba? Tumayo ka. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Anak ko rin siya. May karapatan ako sa kanya. Total ipinagkakait mo sa akin yun. Papatayin na lang kita. Ikaw, ang lolo at ang kapatid mo. Paalam, Cora. Pasensya ka na. Ano kasi, mauuna ka muna tapos susunod na lang ako sa iyo sa impyerno, ha? Magkita na lang tayo doon, ha? Hamot pagdating ko ron, ikaw ang pinakauna kong hahanapin. Taon 2001. Si Quijor. Hindi magkanda-ugaga si Cora sa bitbit na basket na may lamang mga pagkain at maliit na sako na may lamang bigas. Sinabayan pa yon ng malakas na hangin at pagdagundong ng kulog. Madilim na ang kapaligiran, may makapal at itim na ulap dahil sa nagbabadya ng pagbuhos ng ulan. Papauwi siya sa kanilang bahay kung saan nakatira ang kanyang lolo Berto at ang nakababata niyang kapatid na si Kaloy. Iyon ang una niyang uwi matapos ang 1 buwan pa lamang na pagtatrabaho sa mag-asawang sina Miguel at Cristina na nakatira sa bayan. May kalayuan yon sa liblib na lugar na kanyang pupuntahan. Lakad-takbo niyang narating ang kanilang bahay bago tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Wala namang mapaglagyan ng tuwa si Kaloy at ang kanyang lolo Berto nang makita nila si Cora. Apo, buti naman at dinalaw mo kami. Kumusta ka na? Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Pasensya na ho kayo kung ngayon lang ako nakadalaw. Hinintay ko lamang po yung unang sahod ko para makabili ako ng mga kailangan nyo dito. Ang dami nito, ate. Wow! Ang sarap naman ng mga to. Tingnan mo, lolo. Ang dami pong bigas. Yung iba dyan bigay ng amo ko. Yung iba naman po binili ko, lolo. Ito po pala ang pera na natira sa akin. Itabi niyo na po ito. Utusan niyo na lamang po si Kaloy na bumili sa sentro kung anong wala dito sa bahay. At saka, ito po yung gamot ninyo. Huwag niyong kalilimutang inumin yan para hindi lumala ang sakit ninyo. Maraming salamat, Apo. Napakaswerte ko't may apo na akong maganda. Napakabait pa. Ay nako, si Lolo talaga nakuha pa mambola. Lahat po gagawin ko para sa inyo ni Kaloy. Kung meron man pong dapat magpasalamat, kami po yon. Mula nang mamatay si tatay at iniwan kami ni nanay para sumama sa bago niyang asawa, kayo na po ang nagpalaki at nag-alaga sa amin.
Ngayon po na hindi nyo na kaya magtrabaho, ako naman po ang gagawa nun para sa ating tatlo. Ay, nanghihinayang lamang ako, Apo. 1 taon na lamang sana makakatapos ka na ng sekundarya. Kaya lamang Lolo, wag nyo na pong isipin yan. Marami pang pagkakataon para makapag-aral ulit ako. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay gumaling kayo at makapag-aral itong si Kaloy. At saka, nasabi rin po sa akin ni na Kuya Miguel at Ate Cristina na kung gusto ko raw po ay pwede naman nila akong pag-aralin. Mababait po sila. Wala po silang anak at abala lang sa kanilang mga trabaho. Sa tingin ko po, tatagal ako sa kanila, lalo na't kayang-kaya ko naman po ang mga gawaing bahay. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganon. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala sa iyo, Apo. Hindi naman ako sanay na malayo kayo sa akin. Kung pwede nga lang, gusto ko lagi lang kayong abot ng paningin ko. Ay, kaya lamang tinamaan ng lolo mo ng sakit. Lolo naman, basta magpagaling po kayo, ako na ang bahala sa lahat. Kaloy, huwag mong pababayaan si Lolo at mag-iingat ka rin palagi, ha? Ay, kailangan ko na ring umuwi maya-maya pag tila ng ulan. Marami rin po akong naiwan na trabaho at maaga rin po ang pasok nila bukas. Ate, mag-iingat ka palagi sa trabaho mo, ha? Huwag ka mag-alala sa amin ni Lolo. Ako ang bahala mag-alaga sa kanya. At hindi na nga nagtagal pa si Cora sa kanilang bahay. Nang bahagya ng tumila ang ulan, ay agad na rin siyang nagpaalam at umalis. Nakatanaw sa bintana ang maglolo habang naglalakad papalayo si Cora. Ay, wala talaga akong masabi sa kabaitan at kasipagan ng ate Cora mo. Patnubayan nawa siya ng Diyos. Naglakad lamang si Cora papunta sa sentro mula sa liblib na dako ng kanilang baryo, kung saan sasakay siya ng tricycle patungo sa bahay na mag-asawang kanyang pinagtatrabahuhan. Samantala, habang nasa biyahe ang dalaga ay kasalukuyan namang nasa gitna ng mainit na pagtatalo ang mag-asawang sina Miguel at Cristina. Hanggang kailan tayo ganito? Hindi ko na maintindihan kung ano nangyayari sa'yo. Wala na nga tayong anak, tapos pati yung obligasyon mo sa akin bilang asawa ko, hindi mo na rin ginagawa. Pwede ba tumigil ka na nga? Wala akong panahon makipagbangayan sa'yo. Kung gusto mo, edi, maghanap ka ng babae na magbibigay niyang pangangailangan mo. Para namang hindi ko alam na kung sino-sinong babae lang ang kinakalantari mo dyan. Huwag mo nga ibuntong sa akin lahat ng sisi, Miguel. Kung napapagod ka na sa relasyon natin, mas napapagod na ako. Ano na lang ang silbi ng pagiging mag-asawa natin kung lagi na lang tayong ganito? Hindi mo kasi ako iniintindi. Palibhasa, hindi kita iniintindi? Bakit? Sa tingin mo ba gusto ko mangyari sa atin to? Alam mo kung gaano ko kagusto magkaanak. Pero anong magagawa ko? Sinubukan na natin ang lahat. Tanggapin mo na lang na kahit kailan, hindi tayo magkakaanak. Hindi kita mabibigyan ng anak. Saan ka pupunta? Christina, bumalik ka dito. Ay, buisit. Sakay ng kotse, pinaharurot ni Cristina yon papaalis at hindi na ito napigilan pa ni Miguel. Agad na kumuha ng bote ng alak ang lalaki at walang kasing bilis na ininom yun. Nang dumating si Cora, ay nakakatatlong bote na ang kanyang among lalaki. Nagtataka namang pumasok si Cora at ikinalat ang paningin sa loob ng kabahayan. Kuya Miguel, umalis po si Ate Cristina. Sa halip na sagot ay tumango lamang ang lalaki, sabay sumenyas na umupo sa tabi niya ang kanilang kasambahay. Kuya, bakit po? Naku, nakarami na po yata kayo ng nainom. Lasing na po kayo, Kuya Miguel. Ako lasing? Hindi Kitang-kita ko pa nga yung magaganda at malaporselana mong muka. Halika, samahan mo naman ako dito. Nalulungkot ako Ay, alam mo, mukhang ikaw ang solusyon sa problema ko, Cora. Ho? Anong problema po ang tinutukoy nyo? Hindi ko po kayo maintindihan, Kuya. Susunod ka lang sa kung anong gusto at sasabihin ko.
Ikaw ang magbibigay sa akin ng hindi kayang ibigay sa akin ng asawa ko. Gusto ko mag-anak, Cora. Po? Naku kuya, lasing ho kayo. Hindi po tama yung iniisip nyo. Pasensya na ho, marami pa po akong gagawin. Oh, saan ka pupunta? Kinakausap pa kita kaya huwag mo akong tatalikuran. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa bahay na to. Gusto ko rin pong ipaalala sa inyo na kasambahin niyo po ako at hindi po parte ng trabaho ko ang gusto niyo mangyari. Sandali. Huwag ka nang pumalag, Cora. Ang hirap mo na makausap eh. Ayaw ko pa naman ng pinahihirapan ako at masyadong pakipot. Alam mo, para sa'yo rin naman to. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Doble o triple pa sa pangangailangan ng lolo't kapatid mo. Basta, huwag ka na magsusumbong kahit kanino. Lalong-lalo na sa ate mo. Naintindihan mo? Kuya, maawa kayo sa akin. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Huwag. Tulungan niyo po ako. Lolo. Ito dapat sa'yo. Manyak ka. Hindi mo magagawa sa akin ang gusto mo. Kailangan ko magtago. Tinungo ni Cora ang isang lumang bodega at doon sumuot siya sa mga lumang sofa at malalaking kahon. Nagpalinga-linga naman si Miguel at nagngingit-ngit sa galit na iniisip kung saan nagtago ang dalaga. Huwag ka na magtago pa, Cora. Pasasaan ba't mahanap din naman kita? Cora, nandyan na ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huli ka! Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na magtago eh. Akala mo ba matatakasan mo ko? Sinasagad mo talagang pasensya ko. Halika dito! Bitiwan mo ako! Ano ba? Maawa ka naman sa akin! Wag! Wag! Peste! Napakaingay mo naman eh! Binuhat ni Miguel ang walang malay na dalaga at dinala sa kanyang kwarto. Doon ay malaya niyang nakuha ang pagkababae ni Cora. Nang magkamalay si Cora ay nakahiga sa tabi niya ang kanyang among lalaki na si Miguel. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang tumutulo ang butil-butil niyang luha at pinagmamasdan ang kanyang sarili na wala ng saplot sa katawan. Patuloy sa paghikbi ang dalaga nang magising si Miguel na tila ba wala man lamang konting pagsisisi sa kanyang ginawa. Magbihis ka na't ayusin mo yung sarili mo. Huwag ka magkakamali magsumbong sa ate mo, ha? Huwag mo akong susubukang suwain kung ayaw mo masaktan. Kapag gumawa ka ng kahit anong bagay na hindi ko magugustuhan, baka hindi mo na makitang buhay ang lolo't kapatid mo. Gusto mo ba yan? Paulit-ulit siyang pinagbantaan ng lalaki habang hawak ang muka ni Cora na patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha. Huwag mo silang inadamay sa kahayupan mo. Napakasama mo. Masama? Hindi mo alam kung paano ako magalit. Kung anong naranasan mo ngayon, wala pa sa katiting ng kaya kong gawin, Cora. Ang mahalaga, mangyari ang gusto ko. Huwag ka magkakamali magsumbong. O, ayan ang pera. Kala mo naman, di ka nasarapan. Tsaka malaki, mapapala mo rito. Padabog niyang isinara ang pinto, dahilan para lalong manginig ang buong katawan ng dalaga dahil sa takot. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin nung mga oras na yun. Nanliliit, diring-diri sa sarili habang patuloy sa paghagulgol at ipinagbababato ang pera na nakapatong sa ibabaw ng higaan. Hayop! Hayop ka! Samantala, nung mga sandaling yun ay napabalikwas si Lolo Berto sa kanyang pagkakahiga.
Naalimpungatan naman si Kaloy nang biglang bumangon at hangus na hangus ang matanda. Oh, Lolo, ayos lang po ba kayo? Apo, isang masamang panaginip. Pakiramdam ko ay may nangyaring masama sa ate mo. Lolo naman, masyado lang po kayo nag-aalala kay ate. Ay, sana nga, Apo. Ewan ko ba, pero ibang kutob ko. Ay, kinakabahan din tuloy ako, Lolo. Matulog na po kayo ulit. Di ba po sabi ni ate, mababait naman ang amo niya, kaya sa tingin ko, wala naman tayong dapat ipag-alala. Sandali lang ho ikukuha ko po kayo ng tubig, Lolo. Matapos uminom ng tubig, ay muling bumalik sa pagkakahiga si Lolo Berto. Napabuntong hininga naman si Kaloy habang sinusulyapan ang muka ng matanda na nag-aalala. Hindi nagtagal, bumalik na yon sa mahimbing na pagkakatulog. Samantala, madaling araw matapos mahimasmasan si Cristina, ay bumalik din siya sa kanilang bahay. Nadatnan niyang tulog na ang kanyang asawa. Nababatid niya na may malaking pagkukulang siya bilang asawa at hindi mawala sa kanyang isipan na siya ang dahilan kung bakit hindi magkaroon ng pangarap na masayang pamilya ni Miguel. Humiga siya sa kanilang kama ng dahan-dahan upang hindi magising ang kanyang asawa. Matapos humiga ay tumalikod yon kay Miguel. Ilang sandali lamang ay naramdaman niya ang mahigpit na yakap ng lalaki. Alam kong galit ka. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Huwag kang susuko sa atin, Maraming paraan para magkaanak tayo. Mag-usap na lang tayo bukas. Alam kong pagod ka na. Tanging tango lamang ang itinugon ni Cristina, sabay pinahid ang kanyang luha. Hindi niya malaman na sa kabila ng lahat ng sama ng loob ay pinipilit pa rin niyang tuparin ang kanilang sinumpaan bilang mag-asawa. Kinaumagahan, maagang gumising si Miguel at nagmamadaling pumanhik sa kwarto ni Cora. Cora, bumangon ka na. Ayusin mo yung sarili mo, Huwag na huwag ka magpapahalata at siguraduhin mong ititikom mo yung bibig mo. Maganda ka ng almusal para sa amin ng ate mo. Opo, babangon na po. Kaya ko to. Hindi ako pwede maging mahina. Kailangan kong tibayan ang loob ko. Gagawin kong lahat, huwag lamang mapahamak si Lolo at si Kaloy. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Bago pa man umalis ang lalaki at isara ang kanyang pinto, ay nakangising pinagmasdan ni Miguel ang muka at katawan ng dalaga. Nagmamadaling kumuha ng pamalit na damit si Cora para matakpan ang mga bakas ng kahayupan ng kanyang among lalaki sa kanyang dibdib. Pumikit na lamang ang dalaga nang muling sumasagi sa isip niya ang mga nangyari noong gabing yun. Pagkalabas ni Cora ay agad na siyang tumungo sa kusina at nagluto. Pagkatapos maghain ay agad niyang hinugasan ang pinaglutuan. Sakto namang dating ng mag-asawa at nilapitan siya ni Cristina. Hinawakan siya sa may braso. Oh, bakit naman gulat na gulat ka? Kumusta ka? Anong oras ka nakauwi kagabi? Oh, pasensya na po ate. Magugulatin po talaga ako. Bandang 8:00 na po ata yun. Mag-almusal na po kayo ni Kuya. Tatapusin ko lang po itong mga hugasin. Hay nako, bitawan mo na muna yan. Sabay-sabay na tayo mag-almusal. Han, halika na. Oh, ano nangyari dyan? Bakit may pasaka? Han, almusal na tayo. Baka kung saan lang tumama yan si Cora. Buti pa nga sumabay ka na sa amin. Hindi ka naman na iba sa bahay na to. Oo nga naman, Cora. Ang totoo para na kitang nakababatang kapatid. Siya nga pala sa susunod na pasukan, mag-aral ka na ulit. Sayang naman ang pagkakataon. Halika na, sige na, maupo ka na. Agad naman na umupo ang dalaga at nakatingin lamang sa kanyang pinggan. Paisa-isang salita
at matipid na ngiti lamang ang itinutugon niya sa mag-asawa. Makalipas ang 2 linggo, nagpapaalam sana siya na umuwi, ngunit hindi pumayag si Miguel kung hindi siya kasama. Katulad ng dati, mamimili muna siya ng mga pangunahing pangangailangan sa kanilang bahay, pati na rin ng gamot ng kanyang Lolo Berto. Sasamahan na kita, para hindi ka na mahirapang magbitbit ng mga dadalhin mo doon. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman po. At saka, baka po hanapin kayo ni ate pagdating. Ang dami mo naman palusot. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Cora. Baka mamaya kung ano pang kalokohan ang gawin mo. Halika na, baka mabwisit pa ako sa'yo. Hindi na nagawa pang tumanggi ng dalaga sa pagpupumilit ng kanyang amo. Hindi tayo pwede magtagal doon. Naintindihan mo? Tumango lamang si Cora, sabay sumakay na sa sasakyan ni Miguel. Dumaan sila sa palengke para mamili, at pagkatapos ay tumungo na sila papunta sa bahay ng dalaga. Matapos may parada sa ligtas at maayos na lugar, ay sumakay pa sila ng habal upang makarating sa nasabing lugar na kanilang pupuntahan. Malayo-layo pa ay natanawan na agad ni Kaloy ang kanyang kapatid at ang kasama nito. Olo, si ate, nag-asawa na yata, Lolo. Ano? Umayos ka nga. Inumutuloy ako dahil sa'yo. Sasampalin kita dyan eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Sino nga ba yung kasama niya? Halika't salubungin natin sila. Ay nako, hindi na talaga nawala ang ubo ko. Oh, Cora, apo. Lolo, sobrang namiss ko po kayo, Lolo. Bakit umiiyak ka? Sino ba itong kasama mo? Ano po? Masaya lang po ako na makita kayo ulit ni Kaloy. Magandang araw ho, Lolo. Lolo, si Kuya Miguel po. Siya po ang amo ko. Ay nako, salamat ho at sinamahan ninyo ang apo ko. Mukhang tama nga si Cora. Mabait daw kayo ng asawa ninyo. Ay tuloy ho kayo. Apo, magtimpla ka nga ng kape dyan. Nako, wag na ho kayo mag-alala. Hindi rin naman ho kami magtatagal dito ni Cora. Hindi ba, Cora? Oo nga po, Lolo. Hinatid lamang po namin itong mga to. Masaya ho ako na sa wakas ay nakilala ko na rin ho kayo. Wag po kayong mag-alala kay Cora. Kami na po mag-asawang bahala sa kanya. Ito ho, idagdag niyo sa panggastos ninyo. Ano, Cora, may gusto ka pa bang sabihin sa lolo mo at sa bunso mong kapatid? Wala na po. Lolo, aalis na po kami. May kailangan pa po kasi akong tapusin sa bahay. Kaloy, ikaw nang bahala kay Lolo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Ay, uuwi din kayo kaagad. Ingat, ate, ha? Mahal na mahal ka namin ni Lolo. Salamat po, Kuya Pogi, sa bigay niyo sa amin. Napakabait niyo naman po. Ay siya, kung nagmamadali kayo ay sige na. Mag-iingat kayo sa biyahe. Hindi na rin nagtagal at tumalikod na ang dalawa habang labis naman ang pagpipigil ni Cora sa kanyang sarili. Gustong-gusto niyang umiyak pero pinilit niyang maging matatag nung mga oras na yon. Bakit niyo ginawa yon? Bakit niyo binigyan ng pera si Lolo? Sa tingin niyo kaya niyong pagtakpan ng ginawa niyo sa akin kapalit ng pera? Tumigil ka na nga sa kadramahan mo, Cora. Pasalamat ka na lang at hindi mo na paghihirapan pa ang perang yon. Sobrang-sobra pa dyan ang kaya kong ibigay. Basta pagbigyan mo lang ako. Bago sumakay sa naghihintay sa kanilang habal driver, napakuyom na lamang ng kamay si Cora. Sa tuwing nagdidikit ang kanilang katawan ay hindi niya maiwasang kumulo ang kanyang dugo dahil sa labis na pagkamuhi. 5:00 na ng hapon nang makarating sila sa bahay ng kanyang mga amo. Nakaabang naman at tila nagtataka ang muka ni Christina nang dumating ang dalawa. Huwag ka na magsalita, ako nang bahala magpaliwanag sa kanya, ha? Han, nandito ka na pala. Ay, siya nga pala. Sinamahan ko si Cora sa bahay nila. Wala naman akong ginagawa eh. Maganda pala dun, Han. Pasyal tayo dun minsan. Ganun ba? Sige, akala ko kung saan na kayo nagpunta.
Kumusta naman ang lolo at kapatid ni Cora? Maayos naman ang kalagayan nila doon. Ikaw, kumusta? Napagod ka ba sa trabaho? Oo, pero okay lang. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Cora, pasuyo naman ang hapunan natin para makakain at makapagpahinga na ang ate mo. Tumango lamang si Cora sabay dumiretso sa kusina at agad na nagluto ng hapunan. Matapos kumain ay agad naman nang tumungo sa kwarto si Cristina. Kumuha ng gamot at nagsalin ng tubig sa baso si Miguel, sabay may kung anong inihalo doon at ngumisi. Dinala niya yon sa kwarto at pinabangon sa higaan ang kanyang asawa. Han, inumin mo na to para paggising mo bukas ay maganda ng pakiramdam mo. Salamat, Han. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Siyempre naman. Mahal na mahal kaya kita. Pasensya na. Hindi talaga magandang pakiramdam ko ngayon eh. Sige na, itulog mo na yan, Han. Ilalagay ko lang muna to sa kusina. Siguradong mahimbing ka makakatulog ngayon. Ay, hindi mo naman maibibigay ang gusto ko eh. Kaya ako nang gagawa ng paraan. At kapag nagkaanak na ako kay Cora, mabubuo na ang pamilya natin, Cristina. Nakaramdam naman ng labis na pagkahilo si Cristina na tila ba umiilalim siya sa kanyang higaan. Hanggang sa tuluyan na yun nakatulog at wala nang kamalay-malay pa sa kung anong pinaplano ng kanyang asawa. Nagmamadaling inilapag ni Miguel sa lababo ang baso at mabilis na sinundan ang papasok na sa kwarto na si Cora. Cora! Kuya, ano ba? Bitawan mo ako! Hindi ka ba natatakot na makita at malaman ng asawa mong kababuyang ginagawa mo sa akin? Anong akala mo sa akin? Hindi nag-iisip? Alam ko kung anong ginagawa ko. Kaya pwede ba huwag ka na maraming sinasabi? Pwede ba tumigil ka nga sa kakaiyak mo? Nakakawala ka naman ng gana eh. Ay, makisama ka naman. Isipin mo na lang, nakabayaran lang to sa bawat tulong namin mag-asawa sa pamilya mo. Tandaan mo, wala nang libre ngayon. Huh? Wala na. Naging madalas ang pangyayaring yun at tuluyan nang naging normal kay Cora ang panghahalay ng kanyang amo. Tanging pagtulo ng luha at paghikbi na lamang ang kanyang nagagawa. Wala siyang laban sa lakas at kung minsan ay may dala pang baril o kutsilyo si Miguel bilang panakot sa dalaga. Hanggang isang araw. Masama bang pakiramdam mo, Cora? Baka gusto mo munang magpahinga. Wala namang kaming trabaho ngayon kaya kami na munang bahala. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Ayos. Mukhang tagumpay na ako sa plano ko. Gusto mo bang patingnan ka namin sa doktor? Parang napapadalas na yata yung pagsusukat hilo mo. Wala ka namang nobyo kaya imposible namang naglilihi ka. Kailangan niya lang siguro magpahinga. Sige na, Cora. Pumasok ka na sa kwarto mo. Han, maupo ka na at ako na magluluto ng almusal natin, ha? Agad namang tumungo sa kwarto si Cora. Hawak ang kanyang puson, ramdam niya na may pagbabago sa kanyang katawan. Sigurado siya na nagdadalang tao na siya ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at kung papaano pa matatakasan ang kanyang sitwasyon. Maya-maya, pumasok si Cristina sa kanyang kwarto na may dalang gamot at pagkain. Kumain ka para may lakas ka at inumin mo to para gumanda ang pakiramdam mo. Cora, kung may problema ka, ano man ang nararamdaman mo o kahit na ano, huwag ka mag-aatubiling sabihin sa akin, ha? Tumango lamang ang dalaga, sabay mahigpit na niyakap ang kanyang among babae. Kung hindi ka pa handang sabihin sa akin, ayos lang. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin pababayaan ng kuya mo. Magpahinga ka lang.
Kung may kailangan ka, tawagin mo lamang ako, ha? Agad namang tinawag ni Miguel ang asawa, kaya nagmadali nang lumabas si Cristina. Gulong-gulo ang isip ni Cora na tila ba may kung anong puwersa na tumutulak sa kanya na sabihin ang totoo, ngunit alam niyang kapahamakan niya at buhay ng kanyang pamilya ang nakataya. Dahil sa pinagdadaanan ng dalaga ay dumating sa punto na tuluyan na itong naging tuliro at nawawala sa sarili. Hanggang sa natagpuan na lamang nila ito na umiiyak, nakatulala at hindi makausap. Kung minsan naman ay nagsasalita na ng mag-isa. Han, anong gagawin natin? Baka kung anong gawin niya sa sarili niya at mapahamak siya habang nandito siya sa atin. Ano ba kasing nangyayari sa kanya? Kung totoong hinala ko na nagdadalang tao siya, baka kailangan natin siyang patingnan para masigurong ligtas ang bata. Isa pa, sino ang ama ng batang dinadala niya? May idea ka ba? Nakikipag-date ba siya? Meron ba siyang boyfriend? Parang wala naman, hindi ba? Hindi na natin responsibilidad ang babaeng yan, Han. Alam mo, mas mabuti pa. Ihatid ko na lang kaya siya sa bahay nila bukas. Nagiging problema patuloy natin yan si Cora eh. Pero kailangan niyan tulong natin. Cargo pa rin natin siya at isa pa, hindi na siya iba sa atin. Basta kailangan ko muna siyang patingnan sa doktor, tsaka tayo magdesisyon kung pauuwiin natin siya sa kanila o mas makabubuti na dito na lamang siya sa atin. Ano ba, sinabi ko na nga hayaan na lang natin siya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Teka nga, sinisigawan mo ba ako, Miguel? At bakit parang kinakabahan ka at... Teka, aminin mo nga sa akin, may alam ka ba sa nangyayari sa kanya? Ano bang pinagsasasabi mo? Napapraning ka na naman. Napapraning? Ako pa napapraning ngayon? Miguel, kilala kita. Alam ko kapag may ginagawa kang kalokohan at kapag nagsisinungaling ka sa akin. May ginawa ka ba kay Cora? Ano? Sumagot ka! Han, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Patawarin? Hindi sinasadya? Hayop ka? Wala kang awa? Pinagsamantalahan mo siya? Hindi. Inakit niya lang ako. Kaya... Sinungaling! Hayop ka! Hayop! Hindi ka na naawa sa kanya. Minor de edad pa siya. Pwede ka makulong sa ginawa mo. Cristina naman. Ginawa ko to para sa atin. Sana maintindihan mo naman ako. Gustong-gusto ko lang talaga magkaanak. Alam mo namang... Ako na naman ang may kasalanan mula sa pangbababae at ngayon sa ginawa mo kay Cora, kakulangan ko na naman ang gagamitin mong dahilan? Naririnig mo bang sarili mo, ha? Ang sabihin mo sadyang makate, demonyo at wala kang konsensya. Sinira mo ang buhay niya. Wala akong pakialam kung asawa kita. Kahit mahal na mahal kita, hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa mong ito. Matagal na akong napapagod at nagtitimpi sa'yo. Pinulot lang kita na walang-wala, Miguel. Ngayon ibabalik kita sa dati at dapat mong kalagyan. Kunin mo lahat ng gamit mo at makakaalis ka na. Umalis ka na at baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Hindi mo ako pwedeng ipakulong. Kung kaya mo akong itapon na parang basura, pues ipaparamdam ko sa'yo ang pakiramdam ng isang basura na wala ng silbi. Papatayin na lang kita. Bitiwan mo ako. Agad na pumasok sa kwarto si Cristina at kinuha ang kanyang baril. Hayop ka! Sagad na ang kahayupan mo! Kung hindi ka magtitino, mas mabuti pang ako na mismo ang tumapos sa buhay mo! Pagod na ako sa iyo, Miguel! Pagod na ako! Bumalik ka dito! Papatayin kita! Huwag ka na magtago sa kwartong yan! Lumabas ka! Ha? Han? Huwag, maawa ka sa akin. Ibaba mo yung baril mo. Ayusin natin to. Alam ko nagalit at nabibigla ka lang. Nabibigla? Kung iniisip mo na kaya mong apakan at paglaruan ng mga babae, nagkakamali ka. Umalis ka na ngayon din. Umalis ka na at magtago ka na sa lungga mo na parang patay gutom na daga. Kung magkikita man tayong muli, gusto ko nakakulong ka na sa rehas kung saan ka nababagay. Isa! Dalawa! Oo na, ito na, alis na! Nagmamadaling tumakbo
at kukunin pa sana ang susi ng sasakyan, ngunit biglang pinaputok ni Christina ang baril malapit sa kinalalagyan ng susing yon. Wala kang dadalhin na kahit na ano. Lahat ng meron kay natamu mo lamang dahil minahal kita at binihisan. Ngayon tumakbo ka na papalis dito. Nagngingit-ngit ang mga bagang at wala nang nagawa pa si Miguel kundi ang umalis. Alam niya ang kapasidad ng kanyang asawa sa paghawak ng baril, gayon din sa pisikal na pakikipaglaban. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa plano mo, Christina. Babalik ako. Humanda ka. Hinding-hindi mo mababawi ang lahat ng meron ako at masisira ang mga plano ko. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin si Cora. Wala ka naman na magagawa pa lalo na ngayon na marami na akong koneksyon. Isang tawag ko lang sa mga kaibigan ko, tapos na ang problema ko sa'yo. Agad yung pumara ng tricycle at nakangising pinagmasdan ang kanilang bahay bago sumakay. Samantala, pumasok naman si Christina sa kwarto ni Cora. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Huwag ka nang umiyak. Wala na siya. Tutulungan kita. Magpapagaling ka at ipapakulong natin ang hayop na yon. Makalipas ang 1 buwan, unti-unti nang nanumbalik ang sigla ni Cora. Kumuha siya ng bahay kung saan doon tumuloy ang nagdadalang taong si Cora, maging ang lolo at ang kapatid nitong si Kaloy. Hindi ko po kayo pababayaan. Pasensya na ho kung kinakailangan ho ninyong lumipat ng bahay. Mas ligtas po kayo dito. Gusto ko lang pong makasiguro na ligtas ang mag-ina. Wala naman na po akong mahihiling pa kundi ang kaligtasan ng apo ko. Kung ikakapahamak namin ang pagsasampa ng kaso, mas mabuti pang dito na lamang kami. Maraming paraan para maningil sa mga kasalanang ginawa niya. Mag-iingat din po kayo, lalo na't palagi na lamang kayo mag-isa sa bahay ngayon. Hindi rin ho natin alam kung may pinaplano siya masama sa inyo. Lolo Berto, huwag po kayo mag-alala. Kaya ko hong protektahan ang sarili ko. Siya nga po pala, tanggapin niyo po sana ito. Kakailanganin niyo po ito para makapagsimulang muli. Pwede ho kayo magtayo ng negosyo kung gusto ninyo. Kayo na lamang po ang bahala. Ay naku po Diyos ko, napakalaking pera ho naman nito. Sobra-sobra ho ito. Huwag niyo na ho sanang tanggihan pa ang tulong ko. Kahit na anong gawin ko ay walang katumbas na salapi ang ginawang kahayupan ng asawa ko. Ito lamang po ang tanging paraan para ako'y makabawi. Mas gugustuhin ko pa pong itulong ito sa mga katulad ninyong nangangailangan kesa pakinabangan niya pa kung sakaling. Ay, wag naman po sana. Gusto ko pang makita ang magiging anak ni Cora. Matapos ang masinsinan nilang pag-uusap, ay agad na ring umalis si Christina at umuwi na sa kanyang bahay. Habang nagpapahinga si Cora, binuksan niya ang isang maliit at lumang kaban kung saan naroon ang iba't ibang hugis at kulay ng mga bagay na korteng tao. Naroon din ang mahaba at malalaking kalawanging karayom. Mayroon ding maliliit na botilya na may iba't ibang lana na may mga lamang patay na insekto. Apo, alam kong hindi magiging madali para sa iyo. Nakalimutan ng nakaraan mo. Sadyang mahirap pong kalimutan. Dahil anumang pilit ko sa sarili ko, hindi pa rin po mawala sa isip ko ang ginawa sa akin ng Miguel na yon. Hindi rin po ako mapapanatag na nabubuhay siya ng malaya sa mga kasalanan niya. Kailangan niya magbayad at wala siyang karapatang maging masaya. Isa pa, hindi ko na siya maaaring bigyan pa ng pagkakataon na may masaktan at mabiktima pang iba. Panahon na para gamitin ang pamana sa akin ni Lola. Ito ang tanging daan para mabigyan ko ng hustisya nangyari sa akin at masigurong ligtas kami ng anak ko. Ikaw ang magpapasya po. Kung anong ikapapanatag ng kalooban at sa tingin mong tama, yun ang gawin mo. Wala nang mas tatama pa, kundi ang mabawasan ng mga taong may hangal na kaluluwa dito sa mundo.
Hindi ko hahayaang mahawakan o makita man lang ng lalaking yun ang anak ko. Nilalapit na ang araw ng aking paniningil. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Gusto kong hilingin niya na mamatay na lang siya dahil sa walang katumbas na sakit at paghihirap. Hindi kita kukontrahin dyan, Apo. Sa mundong ito, kung saan talamak ang kasamaan, maaaring hindi natin kontrolado at mapipigilan na gumawa ng kasamaan sa kapwa, pero maaari natin silang pagbayarin sa paraan na alam natin. Kamatayan ang nararapat sa lalaking yon. Hinimas ni Lolo Berto ang braso ng kanyang apo pagkatapos ay lumabas na sa kwartong yun. Doon ay sinimulan ni Corang buksan at aralin ang bawat nilalaman ng pahina. Ang katumbas na mga pasakit sa bawat salita, iba't ibang ritual na makakatulong upang pagbayarin ang taong may sala at nais paghigantihan. Samantala, ng mga oras na yun, isang masamang plano ang binabalak ni Miguel para sa kanyang asawa na si Cristina. Papasukin natin ang bahay ngayong gabi. Panahon na rin para pigilan ko siya sa plano niyang pagpapakulong sa akin. Isa pa, kailangan ko malaman kung saan niya tinago si Cora. Gusto kong malaman kung nasa na mag-ina ko. Tol, siguruhin mo lamang na hindi tayo sasabit dyan, ha? Baka madamay pa kami sa kamalasan mo. Kung pati kami makukulong, sino pang dadalaw sa'yo sa kulungan? Gago ka ba? Hindi nakakatawa yung sinasabi mo, ha? Kung ayaw mong tamahan ka nitong kamao ko, manahimik ka dyan. Ngayon niyo pa naisipang magbangayan. Tara na! Pera ang pinag-uusapan dito, kaya sa halip na magtalo kayo dyan, kumilos na tayo. Walang mahuhuli kung walang magpapahuli. At walang makukulong kapag walang nakaalam sa gagawin natin ngayon. Kailangan lang masigurong masusunod ang plano natin. Kaya ikaw, Arnel, huwag kang tatanga-tanga, ha? Abat, upakan kita dyan, makita mo. Ay, ewan ko sa inyo. Tara na, sumakay na kayo. Pambira, kahit kailan talaga hindi kayo magkasundo. Kapag tayo pumalpak dahil sa inaasan nyo, pag-uuntugin ko yung mga ulo ninyo. Makalipas ang ilang oras. Matapos maghapunan ni Cristina, isinara niya na ang mga bintana at sinigurong nakasara ang mga pintuan. Tumungo siya sa kusina sa unang palapag ng bahay para isara ang pinto na natitira na lamang nakabukas nung mga sandaling yun. Napahakbang siya papaatras nang biglang namatay ang ilaw at may dalawang lalaki na tumambad sa kanyang harapan at hinawakan ang kabilaan niyang braso. Buong puwersa niyang pinilipit ang kamay ng mga yon dahilan para mapahiyaw sa sakit ang dalawang lalaki. Ayos, matapang, lumalaban. Itong gusto ko. Halika dito. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Pera? Kailangan niyo ba ng pera? Ibibigay ko. Uy, madaling kausap, tol. Ayos to, ah. Kaya lang nakakahiya naman sa tropa natin kung babalimbing tayo. Pasensya ka na, Cristina. Kailangan lang namin gawin to. Mga hayop, bitawan mo ako. Sino may pakana ng lahat ng ito? Binayaran ba kayo? Kaya kong doblehin o triplehin ang perang inaalok niya. Aray, ano ba? Ang bango-bango naman pala nitong asawa ni Miguel. Pakinabangan kaya muna natin. Sayang naman, di ba? Mga alagad pala kayo ng demonyo kong asawa. Ano naman ay pinanghako niyang pambayad sa inyo? Pera? Pera at kayamanan ko? Wala na kayong mahihita sa akin. Kilala kong asawa ko kaya mula nang pinalayas ko siya, alam ko na mangyayari ito. Gusto ko lang malaman nyo dahil ang totoo, maging ang mga sasakyan ko ay naibenta ko na. Wala kayong makukuhang pera kahit halugugin nyo ang bahay na ito. Mga tanga, uto-uto. Hindi nyo ako kaya, mga hangal. Matapos sabihin yun, ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay, kasabay ng pagkatumba ni Cristina sa sahig.
Pagod na ako sa pagpapahirap mo sa akin at paghadlang sa plano ko. Wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang tao. Salot ka sa buhay ko. Ikaw ang walang kwenta at salot, Miguel. Demonyo ka talaga. Hayop, pagbabayaran mong lahat ng ito. Darating ang araw at magbabayad ka. Hindi mo na ako masisindak pa, Christina. Tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Hindi mo na kayang ipagtanggol ang sarili at manlaban pa, kaya huwag ka na magtapang-tapangan. Siya nga pala, bago kita tuluyan, sabihin mo na sa akin kung nasan si Cora. Saan mo itinago ang mag-ina ko, ha? Nasan sila? Patayin mo na ako. Wala kang makukuhang kahit na anong impormasyon tungkol sa kanila. Hindi mo sila makikita at hindi ko hayaan mapahamak sila ng dahil sa'yo. Tigilan mo na siya. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako. Hayop ka? Sinasagad mo talagang pasensya ko, ha? Sabihin mo sa akin kung nasan si Cora. Sabihin mo na! Dadalhin ko hanggang hukay kung anong nalalaman ko. At ikaw, habang nabubuhay ka, konsensya mo mismong uusig sa'yo. Pansamantala lamang na magiging malaya ka sa mga kasalanan mo, pero pasasaan ba? Lahat, Miguel, pagbabayaran mo sa tamang panahon, tandaan mo yan. Tumahimik ka! Mamatay ka na! Matapos mawalan ng malay si Christina, agad nila yung dinala sa bodega kung saan doon nakahanda na ang lubid na mahigpit na nakatali. Kailangan nilang palabasin na nagpakamatay ang babae. Paalam, mahal kong asawa. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat kung hindi mo ipinagkait sa akin ang gusto ko. Tara na mga tol, huwag kayong mag-alala. Ngayong wala na siya, siguradong marami maiiwan na kayamanan sa akin ang asawa ko. Kayamanan? Tanga! Sabi ng asawa mo kanina, wala na daw siyang maiiwan sa'yo. Paano kung totoo yun, ha? Paano mo kami babayaran? Ay, mukhang nag-aksaya lamang kami ng oras dito eh. Gumawa ka ng paraan dahil kung hindi, kami mismo magsusuplong sa'yo sa mga pulis. Tarantado ka talaga, kanina ka pa. Akala mo naman na pakalaki ng ambag mo, hindi mo nga napatumba yung asawa ko. Asawa? Kilabutan ka nga. Ganyan mang gawain ng asawa. Pinatay mo nga siya, di ba? Itiko mo nga yung bunganga mo. Kapag naubos ang pasensya ko, ikaw ang sunod na itutumba ko. Ano ba, umalis na tayo dito. Lintik, pareho lang kayo may kulugo sa utak eh. Ay, Miguel, gawa mo ng paraan at siguruhin mong areglado ang lahat, ha? Kilala mo ako. Kapag ako sumabit dito, alam mo kung anong kaya kong gawin. Tara na, Arnel. Kinaumagahan. Nakikiramay ho kami, Sir Miguel, sa nangyari sa inyong asawa. May mga ilang katanungan lamang po kami. Mayroon ho kaming hindi pagkakaintindihan nitong nakaraang araw dahil ho sa problema namin mag-asawa. Gustong-gusto niya na pong magkaanak, kaya lang ho ay may problema siya. Hanggang umabot sa punto na humihingi siya ng espasyo at para po makapag-isip-isip daw siya. Kagabi ho naglakas loob po akong puntahan at kumustahin siya, kaya lang hindi ko po akalain na madadatnang ko siya sa ganoong kalagayan. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Maraming salamat ho sa kooperasyon. Nakikiramay ho ulit kami, sir. Nakangisi at tinapik pa siya ng isa sa mga opisyal na naroon. Sabay ngumisi na tila ba may nais ipakahulugan. Kampante si Miguel na malinis at hindi na lalawig pa ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Christina. Ginamit niya ang natitira niyang pera na nalikom sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Matagal niya na yung ginagawa na lingid sa kaalaman ni Christina nung ito ay nabubuhay pa. 3 araw na burol ang itinakda para paglamayan ang labi ni Christina.
Sa kabilang banda ay nagtataka na't kinukutuban si Cora dahil sa 2 araw na hindi pagdalaw ng babae sa kanilang bahay. Sigurado ba kayong dalawa sa plano ninyo? Paano kung makita kayo ng hayop na lalaking yon? Gusto ko lang po makasiguro, Lolo. Iba po kasi ang kutob ko eh. Oy siya, magdoble ingat kayo ha. Huwag kayong magtatagal at siguraduhin ninyong walang makakakilala sa inyo. Nung 3 gabi ng burol ni Cristina ay hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang natunghayan. Lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Cora nang marinig ang pag-uusap ni na Ariel at Noel. Napakatindi nitong si Miguel. Kung makahagulgol, akala mo walang kasalanan sa asawa. Sana lang ay talagang mapaniwala niyan lahat. Paano kung lumutang yung Cora? Sa tingin ko, kailangan nating dumistansya kay Miguel. Mahirap na madamay. Wala pa tayo natatanggap na grasya. Mas masaklap kung madadawit pa tayo dyan, di ba? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Nung mga oras na yun, taimtim na nakikinig habang nakakubli sa makapal na halaman sa labas ng tarangkahan ng bahay kung saan nakaburol si Cristina. Nang makaalis ang 2 lalaki, ay doon na pahagulgol si Cora. Gustong-gusto niyang makita kahit sa huling sandali ang isang taong nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Hayop siya! Sagad sa butong kasamaan niya. Isinusumpa ko na mula sa gabing ito, hinding-hindi na siya magkakaroon pa ng kapayapaan. Pagbabayarin ko siya sa mga kasalanan niya. Wala siyang puso. Huwag ka nang umiyak, ate. Baka makasama dyan sa batang dinadala mo. Nalulungkot din ako sa nangyari kay Ate Cristina, kaya lang wala na tayong magagawa. Umuwi na tayo, ate. Nagmamadaling umalis ang 2. Hindi maipinta ang itsura ng magkapatid na sina Kaloy at Cora nang dumating sila sa kanilang bahay. Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Anong balita? Kumusta ang Ate Cristina ninyo? Wala na po siya, Lolo. Pinatay siya ng demonyo niyang asawa. Wala na si Ate Cristina, Lolo. Pinatay po siya ni Miguel. Ay, Diyos ko! Napakabuting tao ni Cristina para sapitin niya ang kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Wala siyang karapatang mabuhay. Panahon na para iparanas ko sa kanya ang parusang balik na nararapat sa mga taong katulad niya. Pagbabayarin ko sila, lalong-lalo na si Miguel. Pahihirapan ko siya at gagapang siya sa takot at sakit hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Agad na tumungo sa kanyang silid si Cora. Doon ay sinindihan niya ang kandilang kulay itim at kulay pula. Binuksan ang aklat at inusal ang mga kakaibang salita na sa bawat pagbigkas niya ay mararamdaman ang galit at pighati. Katulad na nagliliyab na apoy ang galit na nararamdaman ko para sa taong ito. Ang bawat natitirang araw ng buhay niya ay kontrolado ko. Walang araw na hindi siya uusigin ng kanyang konsensya at takot na siya ring magiging mitsa ng kamatayan niya. Sa tulong ng mga insektong ito, bawat patak ng mga langis, gayon din ang mga karayom na ito. Wawakasan ko ng paunti-unti ang buhay mo, Miguel. Hindi lang ikaw, pati na rin ang mga halang na kaluluwang tumulong sa'yo. Pagsisisihan niyo na umanib kayo kay Miguel dahil walang sasantuhin ang aking kapangyarihan. Ako ang iyong karma, Miguel. Wala ka nang kawala pa. Wala ka nang magagawa. Nung mga oras na yon, pinagmamasdan ni Miguel ang muka ng kanyang asawa. Napalingon siya nang maramdaman niya ang pagtataasan ng kanyang balahibo sa batok kasabay ng mga nakabibinging mga bulong at paulit-ulit na pagtawag ng kanyang pangalan.
Isa-isa nang nagsialisan ang mga tao sa hindi malamang dahilan. Namatay ang mga kandila, sabay nahulog ang lagayan ng abuloy. Kitang-kita niya ang isang babae na nakakulay puti katulad ng suot ni Kristina, na noon ay nasa kabaong. Nanlilisik ang mga mata at naaagnas na ang balat, habang humihikbi at naglalakad papalapit kay Miguel. Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Miguel? Miguel? Wag! Humakbang paatras hanggang sa tuluyan ng nakalapit ang babae. Hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na takot. Ramdam niya ang panlalamig at pangangatog ng buo niyang katawan, dahilan para siya'y maihi sa kanyang pantalon. Hinawakan siya sa leeg ni Kristina, sabay isinubsob ang kanyang muka sa kabaong. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa akin, Miguel. Paano mo nagawa sa akin ito? Minahal kita at pinagkatiwalaan, pero anong ginawa mo? Niloko't pinagsamantalahan mo ang kabaitan ko. Hindi ka na nakontento, pinatay mo pa ako. Napakasama mo. Magbabayad ka at mamamatay ka rin, Miguel. Isasama kita sa hukay. Habang isinusubsob ang mukha ni Miguel sa kabaong, ay kitang-kita niya kung paano biglang iminulat ni Kristina ang kanyang mga mata, sabay sumigaw ng malakas habang tinatawag ang kanyang pangalan. Panaginip lang ba yun? Tama, panaginip lang yun. Pero bakit basagang... Mayroon siyang pinulot, sabay na tauhan nang makita ang dugo sa kanyang kamay. Ayos ka lang ba, iho? Masamang pangitain. Mag-iingat ka. Hindi mo matatakasan ang nakaraan. Anong ibig niyong sabihin? Maniningil na siya. Maniningil na. Kaya mag-iingat ka. Pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Puisit. Aray ko. Nasaan na ba kasi si Noel at Arnel? Ay, ano ba nangyayari sa akin? Bakit parang totoong laman ng mga panaginip ko? Di maaari magkaganito ako. Di mo ako matatakot, Kristina. Patay ka na, kaya wala ka na magagawa sa akin. Kinaumagahan, matapos mailibing ang bangkay ni Kristina, ay malungkot at patuloy sa paghikbi habang nagpapaalam ang mga malalapit niyang kaibigan. Wala naman ng kamag-anak na naiwan si Kristina dahil pareho silang ulilang lubos at piniling manirahan sa malayo sa kanilang kamag-anak mula nang sila ay maikasal. Masaya namang umupo sa sofa at humahalakhak si Miguel habang pinagmamasdan ng bahay at mga gamit na naiwan sa kanya. Ibebenta kong bahay na to para magkapera ako. Pati na rin ang mga mamahaling gamit na nandito. Makalipas ang isang linggo, nagulat na lamang si Miguel nang dumating ang bagong may-ari ng bahay kasama ang abogado ni Kristina. Nang araw din yon ay nalaman niya na ni walang iniwang ari-arian o pera ang kanyang mayamang asawa para sa kanya. Galit na galit at nagwawala, kaya ipinakaladkad na lamang siya papalabas. Teka muna, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Akong asawa, ako may karapatan sa bahay na yan. Wala na ring nagawa pa si Miguel kundi ang umalis na lamang nung mga oras na yun. Natagpuan niya na lamang ang sarili niyang naglalakad papunta sa bahay kung saan nanunuluyan sina Arnel at Noel, na noon ay hindi rin malaman ang dahilan kung bakit biglaang sumama ang kanilang pakiramdam. Manuel, anong ginagawa mo rito, ha? Huwag mong sabihin na kailangan mo na naman ng tulong namin.
Pwede bang bago ka dumakdak ng kung ano-ano, patuluyin mo muna ako? Oh, mukhang masyado ka yatang mabait ngayon. Tumuli ka. Ano, nababahag na ba ang buntot mo o hindi na kayang dalhin ng konsensya mo ang ginawa mo sa asawa mo? Teka, mukhang nagkakalimutan tayo dito Nasaan na yung pera ha? Wala pa rin ba? Pasensya na, wala na akong pera. Lintik kasi talaga yung si Christina Akalain mong hanggang kamatayan, pinangatawanan yung pagiging salot at hadlang sa buhay ko? Mukhang kinakarma ka na, tol. Aray ko, lintik ang sama ng pakiramdam ko Arnel, ang sakit ng tiyan at naninikip ang dibdib ko. Aray, hindi normal ang nararamdaman nating to. Ngayon lamang ako tinablan ng ganitong uri ng sakit at panghihina. Pakiramdam ko ay kinukulam tayo. Ganito yung nangyari sa kapatid ko noon Kulam? Sino naman ang gagawa sa inyo niyan? Alam mo, kasalanan mo to, Miguel Malamang sa malamang, ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Ay, lintik. Hindi maaari to. Bakit may mga pantal na rin ako sa katawan? At ano naman ang kinalaman ko dyan? Alam mo, sumusobra ka na Kanina pa ako nagtitimpi sa mga sinasabi mo, Alam mo, Miguel, may punto naman si Arnel Masyado ka rin kasing bilib sa sarili mo. Wala ka ng pera at malamang sa malamang. Totoo nga ang binitawang salita ng asawa mo. Wala siyang iiwan sa'yo. Hindi rin imposible na ipinakukulam ka ni Cora sa laki ng atraso mo sa babaeng yun. Lalo na kung nalaman niya at malamang sa malamang may kutob siya na imposible magpakamatay si Christina. Kaya ngayon iniisa-isa na tayo. Hindi ko ayaang madamay sa kamalasan mo. Kaya buti pa umalis ka na. Yung utang mo sa amin siguro, abuloy na lang namin sa'yo. Huwag ka nang babalik dito. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Narinig mo naman ang sinabi ni Noel. Miguel, maboy, makakaalis ka na. Alis na, dali. Isama mo na yung kamalasan mo. May araw din kayo sa akin. Matuluyan na sana kayo dyan sa sakit nyo. Abay, tarantado talaga to Kalma, huwag mo nang patulan. Mabuti pa magpatingin na tayo sa albularyo kung gusto pa natin mabuhay. Ay, grabe, hindi na biro to nangyayari sa atin. Hindi na nga tayo nagkapera. Nadamay pa tayo sa malas na yun. Nanggigigil talaga ako Ang sarap upakan Nung mga sandaling yun, mababakas sa muka ang pagkabalisa ni Miguel na naguguluhan at hindi alam kung saan pupunta nung mga oras na yun. Samantala, Anong pakiramdam ng walang kakampi? Walang mahihingan ng tulong, Miguel. Tingnan lang natin kung saan ka pupulutin. Malapit ka ng gumapang sa lupa katulad ng isang ahas. O kung sa bagay, isa ka nga naman talagang ahas dahil traidor ka. Mapanira ng buhay na may buhay. Pati sarili mong asawa na gawa mong patayin dahil sa kasakiman mo. Ngayon uubusin kong tapang na natitira dyan sa katawan mo. Wala nang mas masaya pa kapag nakita kitang nahihirapan at nagmamakaawa na kunin na lamang ni kamatayan. Nakasakay na noon ng tricycle si Miguel papunta sa Karatig Baryo. Nadatnan niya ang lumang bahay kung saan nakatira noon ang yumao niyang ama. Pwede na to kaysa wala. Ay, paubos na ang pera ko at wala na rin natitira pa sa akin kundi itong relo na to. Kailangan ko makahanap ng trabaho, kung hindi, siguradong mamamatay ako nito sa gutom. Ay, paano ko naman kaya lilinisin ang bulok na bahay na to? Ay, naku, bahala na nga. Matapos bahagyang linisin ang isang maliit na kwarto, ay agad na siyang humiga at nagpahinga. Pilit niyang ipinipikit ang mga mata, ngunit hindi man lamang siya dalawin ng antok hanggang sa maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang ulo. May kung anong nakabara sa daluyan ng hangin, kaya naman pinili niya na lamang na bumangon. Ay, ano ba nangyayari sa akin?
Posible nga kayang pinapakulam ako. Kailangan ko mahanap si Cora. Kailangan ko malaman kung siyang may pakana ng lahat ng ito. Aray ko, tama naman na. Hindi na namalayan pa ni Miguel ang sarili niya na nakatulog ng nakaupo. Kinaumagahan, paggising niya ay ramdam niya pa rin ang kirot ng kanyang ulo, ngunit kahit papaano ay lumuwag na ang kanyang paghinga. Gayunpaman, ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan, lalo na sa may parting balikat na animoy may kung anong mabigat na bagay na nakapatong. Pinilit niya ang kanyang sarili na pumunta sa bayan. Ibinenta niya sa halagang 6,000 ang kanyang relo, pagkatapos ay agad na siyang namili. Habang namimili ng isda si Miguel, ay napaatras, sabay nagtago si Kaloy nung mamukaan niya ang lalaki. Hindi ako maaari magkamali. Si Miguel nga yun. Kailangan ko nang umalis bago niya pa ako makita. Pagtalikod ni Kaloy ay sakto namang lingon ni Miguel. Iniwan yon ang pinipiling isda at patakbong sinundan si Kaloy. Hindi nagkamali ang akala ng lalaki. Nakangisi niyang pinagmamasdan ang noon ay nagsasampay ng nilabhan na si Cora. Bakas naman ang kaba sa mukha ni Kaloy na wala man lamang nabili na kahit isa sa utos ng kanyang ate Cora. Oh, ano ba nangyari? Ayos ka lang ba? Oo, ate. Ibig kong sabihin, nakita ko si Miguel sa palengke. Buti nakita ko agad siya, kaya nakaalis ako bago niya pa man ako nakita. Sigurado ka bang hindi ka niya nasundan? Cora! Pasensya na ha. Hindi kasi nag-iingat tong kapatid mo eh. Ayan tuloy. Teka, hindi mo man lang ba ako patutuloyin? Huwag na huwag mong susubukang pumasok sa tarangkahan kung gusto mo pang makauwi ng buhay. Bakit? Anong gagawin mo ha? Ipapakulam mo na naman ako? Ipapakulam? Bakit ko naman gagawin yon? Kayang-kaya ko naman. Higit pa sa kung anong kayang gawin ng isang simpleng mangkukulam. Hawak ko ang buhay mo at wala ka na magagawa pa para takasan ang mga kasalanan mo. Tinatakot mo ba ako, Cora? Pwes, hindi mo ako... Hayop ka talagang lalaki ka. Wala ka talagang kadala-dala, ano? Ngayon tingnan natin kung saan naaabot ang tapang mo. Hawak ang matalim na itak ay iwinasiwas, sabay galit na sumugod si Lolo Berto palabas ng tarangkahan para habulin ang noon ay nagkukumahog sa pagtakbo na si Miguel. Bumulong ng mga salita sa hangin si Cora para muling buhayin ang takot at kawalan sa sarili ni Miguel. Nagtatakbo yon hanggang sa makauwi at sumuot sa ilalim ng kanyang katreng higaan. Nanginginig sa takot habang nakatakip sa tainga ang kanyang mga kamay. Sa dami ng mga boses na naririnig, bulong, kahindik-hindik na salita at may tumatawa, pakiramdam niya ay anumang oras ay sasabog na ang kanyang bungo. Nang mahimasmasan, muli niyang naalala ang lahat na nangyari. Hayop ka, Cora! Kapag gumaling ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Hihintayin ko lamang na maisilang mo ang anak ko. Mawawalan ka na rin ng silbi sa buhay ko. Kukunin ko siya sa'yo. Kailangan ko ng albularyo na makakatulong sa akin para hindi mo na ako masaktan pa. Humanda ka, dahil kapag nagkataon, wala akong ititira sa inyo. Nung araw ding yun, pinuntahan niya ang isang kilalang albularyo na alam niyang makakatulong sa kanya upang kontrahin ang sumpa na ikinabit sa kanya ng mangkukulam na si Cora. Lahat ng kinukulam o maging binabarang ay may malalim na dahilan. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit may taong nagpakulam sa'yo? May atraso ka ba sa taong may kagagawan nito? Importante pa ba yun? Magbabayad naman ako Magkano ba? 1,000? 2,000? Sabihin mo kung magkano, gagawin ko ng paraan. Makawala lamang ako sa sumpa ng mangkukulam na yon.
Hindi mo man sabihin, nababatid ko kung gaano kaitim ang budhi mo para gawin niya yan sa'yo. Gamit ang aking anting-anting, babasahin ko ang iyong nakaraan para maging mas malinaw para sa akin kung nararapat ka bang tulungan o makipag-ugnayan ako sa taong may gawa niyan sa'yo para ikay maparusahan. Masyado kang mayabang. Tingnan lamang natin. Hinawakan ng albularyo ang palad ni Miguel habang nakaipit ang isang lapis na kulay itim sa pagitan ng kanyang daliri. Nakapikit ang mata at kitang-kita ng matandang albularyo ang mga krimen na ginawa ng lalaking nasa kanyang harapan. Ngumisi yun, sabay binitiwan ang kamay ni Miguel. Ano, kaya mo ba? Hindi ba't magaling ka? Kaya mo naman akong pagalingin, hindi ba? Kaya mo namang kontrahin ang mangkukulam na yon, hindi ba? Tumango lamang ang albularyo. Binigyan siya ng pansamantalang lunas. Pinainom yon sa kanya upang pansamantalang makaramdam ng sigla at lakas. Aba, ang galing nun ah. Ayos. Maaasahan naman pala talaga kayo eh. O, itong bayad. Pwede na ba yan? Hindi ko kailangan yan. Masaya na akong makatulong sa mga taong dapat tulungan. Ako nang bahala na makipag-ugnayan at pahirapan na may gawa sa iyo nito. Makakauwi ka na. Kailanman ay hindi ako pumalig sa mga katulad mo na sagad ang kasamaan. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan mo sa kahit na anong paraan. Kailangan mong matutunan ang iyong mga pagkakamali. Isa pa, hindi dapat kawa ng mga salot at demonyong katulad mo. Nararapat lamang sa iyo ang ginawa ng mangkukulam na yon. Kinagabihan, matapos linisin ni Miguel ang buong kabahayan, bagamat luma na ay naging maayos na yun sa kanyang paningin. Pagkatapos maglinis at nagluto ng hapunan niya, ay masaya niyang iniisip ang mga susunod niyang hakbang upang balikan si Cora at makaganti sa pagpapahirap noon sa kanya. Lintik lang ang walang ganti, Cora. Gagawin kong miserable ang natitirang araw mo dito sa lupa. Akala mo kaya mo ako pues nagkakamali ka. Sa unang subo pa lamang ng pagkain ay nabulunan na yon. Ramdam niya ang mga nakatusok na bagay sa kanyang lalamunan, na tila ba umiilalim at napapahiyaw na lamang si Miguel sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Tinabig niya ang pinggan nang biglang nakita niya ang paggalaw ng iba't ibang kulay at iba't ibang laki ng uod. Anong ibig sabihin nito? Hindi maaari. Magaling na ako. Magaling na ako. Hindi mo na ako masasaktan, Cora. Hinding-hindi na. Kasabay ng kanyang sigaw at pamimilipit ay ang paglitaw sa harapan niya ng patay niyang asawa na si Cristina. Ginamit yun ni Cora upang takutin ang noon ay walang kalaban-laban na si Miguel. Maaring hindi si Cora, pero ako, kayang-kaya kitang patayin katulad ng ginawa mo sa'kin. Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na habang buhay tayo magsasama? Panahon na para tuparin natin yon. Dahil isasama na kita sa hukay, Miguel. Mamamatay ka rin katulad ko. Huli ka na, Miguel. Huli ka na. Sumama ka na sa'kin. Tama na! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Huwag mo akong hawakan! Cristina, patawarin mo na ako! Ayoko na! Pagod na ako! Aamin na ako at susuko na ako sa mga pulis! Huwag mo lamang akong papatayin! Gusto ko pa makita at makasama ang anak ko! Parang awa mo na! Samantala, Duwag ka naman palang hayop ka.
Sige, sumuko ka na lang sa pulis para maranasan mo humawak ng rehas at pagbayaran ng mga kasalanan mo. Kaya lang, wala akong awa para sa'yo, kaya pahihirapan kita hanggang kailan ko gusto. Tatapusin kita kapag tapos na ako magiganti sa'yo. Hindi pa ako tapos na paglaruan ka, Miguel. Masyado pang maaga para ibaon kita sa lupa. Hawak ang karayom, ipinagpatuloy ang pag-usal ng mga kahindik-hindik na salita, habang gigil na gigil at nagtatangis ang mga bagang na tinutusok ng karayom ang bawat parte ng katawan ng manika na kanyang hawak-hawak. Nakarinig ng malalakas na katok si Miguel at boses na nagmumula sa labas, isang malakas na sipa, at tumambad sa kanya ang 2 pulis. Inaaresto ka namin sa kasong parricide. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Ano man ang iyong sabihin, maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Hindi man lamang pumalag si Miguel at kusang loob na sumama sa mga yon. Lingid sa kanyang kaalaman na una nang sumuko at isinuplong siya ni na Arnel at Noel dahil sa takot nilang madamay at mamatay dahil sa galit ng mangkukulam na nagpapahirap sa kanila. Buong puso na inamin ni Miguel ang kanyang mga kasalanan, dahilan para mahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala, naging panatag na ang kalooban ni Cora na ligtas na siya at ang kanyang pamilya laban kay Miguel. Minabuti niya ng tigilan ang pangkukulam sa lalaki at ipinaubaya na sa batas ang kasalanan nito. Naging abala siya sa kanilang nasimulang negosyo at sa kanyang pagbubuntis hanggang siya ay makapanganak. Makalipas ang mahigit 1 taon, nagkagulo sa kulungan at nagkaroon ng pagkakataon na makatakas si Miguel. Lingid yon sa kaalaman ni Cora, kaya wala silang kaalam-alam sa nakaambang panganib na muli nilang pagdaraanan. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog dahil sa matinding pagod at puyat, hindi na namalayan pa ni Cora na may pumasok sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang anak. Naalimpungatan siya nang makitang wala na ang sanggol sa kanyang tabi. Lolo, Kaloy, nasaan ang anak ko? Nawawala ang anak ko. Ha? Paanong ang pinto bukas? Naku po, Diyos ko, sino ang kumuha sa kanya? Huli na nang malaman nilang nakatakas pala si Miguel at natitiyak din ni Cora na siya ang kumuha sa kanyang anak. Siguradong hindi niya sasaktan ang anak ko. Hindi na natin kailangan pantulong ng mga pulis. Ako nang sisintensya sa hayop na yon. Hindi niya makukuhang anak ko. Wala siyang karapatang maging ama. Humanda siya sa akin. Maghihilahan kami sa impyerno, ngunit sisiguruhin ko na siya ang unang matutupok doon. Samantala, napakagwapo mo naman, anak. Walang duda na mag-ama nga tayo. Yang mata mo, ilong, lahat minana mo sa akin. Mula ngayon, ako na mag-aalaga sa iyo, ha? Walang makapaghihiwalay sa atin dalawa. Walang magagawa nanay mo mangkukulam para maagaw ka niya sa akin. Oy, teka, shh, tahan na. Si tatay to, tahan na. Ano ba? Sabi kong tumahang ka na eh. Inilapag niya yon sa higaan. Magulo ang isip at hindi niya alam kung paano patatahanin ang bata. Maya-maya, nakita niya ang tumutulong dugo mula sa kanyang noo. Hinimas niya yon at napabalikwas. Ano ito? Bakit? Aray! Gamit ang kutsilyo, harap-harapan na sinaksak ni Cora ang manikang hawak niya habang nanlilisik ang mga mata papalapit kay Miguel. Wala ka na talagang pag-asa magbago. Kung may pinagsisisihan man ako sa mga nangyari, yun ay kung bakit hindi pa kita tinuluyan noon. Malay ko ba naman na pati rehas sa kulungan ay kaya mong lusutan? Napakatindi mo. Lahat ng kasamaan sa mundo sinalo mo na. Napakagaling.
Binggong-bingo ka na at sa tingin ko, mauungusan mo na si Satanas. Baka nga ikaw pang sambahin niya. Tumayo ka dyan. Matapang ka, di ba? Tumayo ka. At ngayon mo ay labas ang tapang mo. Habang pinapahirapan ni Cora si Miguel, ay kinuha naman ni Kaloy ang sanggol at nauna nang umuwi sa kanilang bahay. Ibalik mo sa akin yung anak ko! Ibalik mo siya! Hindi mo siya anak. Wala kang karapatang maging ama. At hindi ko hahayaang lumaki siya na kikilalanin ka bilang ama. Anong ituturo mo sa kanya? Maging manyakis, rapist, at mamamatay tao? Yun ba? Ngayon pa lang sisiguruhin ko na hinding-hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na guluhin ang buhay namin. Cora, magbabago na ako. Pangako, wala na akong gagawin na kahit na ano. Kaya kong magbago para sa anak natin. Magbabagong buhay ako at magpapakatatay sa kanya. Huwag mo na maipagkait sa akin to. Nakikiusap ako. Manahimik ka. Dapat sa dila ng mga sinungaling hinihila hanggang sa lumawlaw para hindi na makapambiktima ng iba. Ang mga kamay ng kriminal ay dapat na dinudurog para hindi na makapanakit pa. Katulad nito. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya. Patayin mo na lang ako. Tanggap ko na ito ang magiging kapalaran ko. Gusto ko lang naman na makasama kahit saglit ang anak ko. Mula umpisa yun lang naman ang gusto ko. Bagay na paulit-ulit na ipinagkakait sa akin. Pinagsisisihan ko na ang lahat, Cora. Patawarin mo na ako. Kung gusto mong gumanti, sige, patayin mo na ako. Nakaramdam ng awa si Cora, dahilan para maging kalmado at bahagyang napatigil sa kanyang ginagawang pananakit kay Miguel. Buong lakas yung bumangon at dinampot ang kahoy, sabay walang kasing lakas na hinampas ni Miguel si Cora ng 3 beses hanggang sa matumba yun. Sinakal niya yon at pinagsusuntok sa tiyan ng paulit-ulit. Maawa ka. Kailangan ako ng anak ko. Anak ko rin siya. May karapatan ako sa kanya. Tutal ipinagkakait mo sa akin yun, papatayin na lang kita. Ikaw, ang lolo mo at kapatid mo. Paalam, Cora. Pasensya ka na. Ano kasi, mauuna ka muna tapos susunod na lang ako sa impyerno, ha? Magkita na lang tayo doon. Hamot pagdating ko doon, ikaw ang pinakauna kong hahanapin. Naalala mo ba to, ha? Para naman may baon kang magandang ala-ala bago sumuong sa impyerno. Hindi naman pwedeng sa langit dahil ikaw at ako, pareho lang tayong alagad ng demonyo. Lingid sa kaalaman ni Miguel, na nung mga sandaling yun ay bumubulong ng mga salita si Cora, dahilan para bigla na lamang mawalan ng lakas ang lalaki at mawalan ng malay. Hindi ang mahinang nilalang na katulad mo ang papatay sa akin. Ang pagiging alagad ng dilim ay nakalaan para bigyan ng leksyon ang mga taong katulad mo. Utak kriminal at walang puso. Mas mabuti pang sanayin na kita sa init ng impyerno. Tutal kahit buhay ka pa, nasusunog na rin naman ang kaluluwa mo doon. Wala ka nang sinasanto. Malas mo, hindi mo ako kaya. Para sa kapayapaan ng aking pamilya, sa pagpatay mo kay Ate Cristina, at higit sa lahat, sa pangahalay mo sa akin noon at pagtangka sa buhay ko. Tatapusin na kita. Paalam, Miguel. Naway namnamin mo ang init ng apoy na tutupok sa bawat parte ng katawan mo. Ganyan kaalab ang galit ko para sa'yo. Lumakad palabas at tinitigan ang lumang bahay, kung saan wala pa ring malay si Miguel. Bigla na lamang nagliyab ang katawan ni Miguel hanggang sa unti-unti na ring natupok ang kabahayan. Walang kapitbahay kaya wala man lamang naging saksi sa mga pangyayaring yon, maliban kay Cora na patuloy sa paghalakhak. Naghahalong galit at saya na natuldukan niya na ang kasamaan ng kanyang dating amo. Hindi maiwasang tumulo ang kanyang luha habang sinasariwa sa huling pagkakataon
ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa lalaking yun. Kung nasaan ka man ngayon, Ate Cristina, sana naiintindihan mo ako sa ginawa ko sa kanya. Salamat sa lahat. Alam ko dahil sa kagustuhan mong protektahan ako, ang pamilya ko at ang anak ko, sinakripisyo mo ang sarili mong buhay. Kung lahat ng tao kasimbuti ng puso mo, wala sanang taong naaagrabyado. Patawarin ako ng Diyos kung pinili kong gamitin ang itim na karunungan para maisakamay ang hustisya na matagal ko nang hinahangad. Hindi tamang pumatay pero hindi rin tamang paulit-ulit na hayaang magpaapak at hindi lumaban. Nang makauwi sa bahay, sinalubong siya ng kanyang lolo Berto at mahigpit na niyakap. Alam kong nagawa mo ng matagumpay ang paghihiganti mo. Napakatapang mo, Apo. Nagkasala ka man ay natitiyak kong hindi ka itatakwil ng Diyos. Tao ka lamang na naghahangad ng kapayapaan at hustisya. Maaari ka pang magbalik loob at hayaang burahin ang galit dyan sa puso mo. Hayaan mong mapalitan ng pagmamahal ang galit. Mahalin mo at tanggapin ang anak mo ng buong puso, ang batang naging bunga ng mapait mong nakaraan. Hindi po madali kung iisipin, Lolo. Pero alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Anak ko siya at lahat gagawin ko para sa kanya. Wala po siyang kasalanan. Hindi ko nahahayaang maging biktima siya ng galit ko sa tatay niya. Siya ang bubuo sa pagkatao ko at magtuturo sa aking tanggapin ang buhay na meron ako ngayon. Salamat po, Lolo. Salamat sa inyo ni Kaloy. Kayo naging lakas ko sa mga panahong pakiramdam ko'y hindi ko na kaya. Tapos na po, Lolo. Magiging payapa, malaya, at gusto ko na rin magpatuloy sa buhay. Sa pagpupursige ni Cora para sa kanyang anak ay ipinagpatuloy niya ang buhay. Nagtulungan sila ni Kaloy, lalo na nang namayapa ang kanilang lolo dahil na rin sa sakit na matagal na nitong nilalabanan. Alam mo, Kaloy, ang tibay ni Lolo, no? Kahit alam nating matagal na siyang nahihirapan sa sakit niya, lumalaban pa rin siya. At siniguro niya muna na maayos na talaga ang kalagayan natin bago niya tayo iniwan. Oo, ate. Lahat ng pinagdaanan natin mula nang maliit pa tayo ay nalampasan natin dahil ni minsan hindi niya tayo pinabayaan. Mahal na mahal ka namin ni Lolo, ate. Huwag ka mag-alala, Lolo. Ako naman na magbabantay at mag-aalaga kay ate. At syempre, sa pamangkin ko. Namuhay ng payapa at pinalaya ni Cora ang kanyang sarili sa kanyang madilim na nakaraan. Pinili niyang mamuhay na nangingibabaw ang takot sa Diyos at araw-araw ay hinihiling niya ang kapatawaran nang minsang yakapin niya ang itim na karunungan para parusahan at kitilin ang buhay ng taong sagad ang kasamaan. Sa tuwing matapos akong magkwento ng ganitong mga pangyayari, napapahinto rin ako sandali. Napapaisip kung baka nga ba, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga hiwagang patuloy na umiiral, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata at isip ng tao. Pero gaano man kalaki ang mundong ito, at gaano man kadami ang mga kababalaghang naririnig natin, ang pinakamahalaga pa rin, ay manatili tayong may mabuting puso at matatag na loob. Maaaring dumarating ang masasamang pangyayari sa mabubuting tao. Pero ang kabutihan, hinding-hindi yan nasasayang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa inyo ay maaaring may iba't ibang mapulot. Pero kung kahit papaano ay napaisip ka, o kahit simpleng naaliw ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sapat na yun para sa akin. Nais kong batiin ka, at lahat ng nanunood ngayon, ng kapayapaan at kalusugan. Sana ligtas ka sa bawat biyahe. At sana mainit ang pagtanggap ng tahanan pag-uwi mo.
Kapag masyadong mabigat ang mga araw, huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang sarili dahil ang kalusugan. Walang pwedeng humawak niyan para sa atin. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB Tuldok VN. At kung kagabi ka nang umuwi mula sa trabaho, o nakahiga ka ngayon habang nakikinig, naway maging mahimbing ang tulog mo. Sana walang bangungot, walang pagod, walang bigat na sumama sa iyo hanggang sa panaginip. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na mga video.